Huling-huli. Huling-huli. 11 days to go. Ito, 125 million. Pucha. Huli. Yun ang akala nila. Game plan really was to win the presidency by hook or by crook. Kaya nga, nasuhulan na yung COMELEC nun. Win the presidency. And then, boom, remain in power. How do you remain in power? You have to eliminate Duterte. Kasi vice president. Sino spare tire? Delikado ka, pagka namatay ka, kakasinghot mo. Pucha, hindi pwede maging presidente yan. Yan niya, babae na yan? Nauto ko nga yan, tinaas yung kamay ko. Nagamit ko, yung ganun ba. Kasi, kung titignan niyo yung actions niya, no, at ng mga alyado niya, mga kababayan, napakawalang yan tao talaga yan. Sino nagpalibing sa tatay niya? Si Digong. Anong ginawa niya kay Digong? Tinapon sa ICC. Napakawalang niya. Binayolate yung Constitution para lang masunod nila yung game plan nila. Eliminate the Dutertes, win the presidency, remain in power. Eliminate yung opposition by all means. Meron pang kaduktong yan. So nandun pa lang ako, how you gonna do that? How do you remain in power? How do you remain in power? One, eliminate the opposition. Kaya pagka nawala yung opposition, mawala yung vice president mo, mawala yung threat ng spare tire. Kasi nandiyan yung spare tire lagi, maplat ka, palitan ka. So kailangan mawala yan. No? Ngayon, paano mawala yan? Ayun, binanata ng 125 million. Huli ka, 11 araw. Pucha. Patibong, huling-huli. 11 days to go. Ito, 125 million. Pucha, huli. Yun ang akala nila. Kung naging corrupt ang Inday Sara, anyway, it's a confidential fund. Bahala na yung COA. But yung key dyan is yung COA. Na-clear si Inday ng COA 3 taon na. Maganda yung kanyang findings sa kanya. Hindi findings, negative yung findings ako eh. Maganda yung comment sa kanya ng COA. Walang problem. Kung merong man na flag, dokumento lang problema. Okay, so nasettle lahat yon, okay na siya. Pero ginawang narrative nitong administration. So may planado kasi yung 125 million tapos noon bibirahin ka sa impeachment, plunder. While sila nagpa-plunder. Pupunta ko na yan. Para you win the presidency, you remain in power. How do you remain in power? Tanggalin mo mga Duterte kasi yan yung threat sa iyo from the time na 2022 hanggang 2028, yung Inday Sara na yan. Na kunwari, unity team, love you, Inday Sara, ano pa siya, paswitams pa, di ba? Parang love team eh. Okay pa si Lisa noon eh, no? Pero nung nanalo, pinitik ng ganyan eh, ang Inday Sara eh. And then, para talagang totally mawala yung dive, nagpalaman sila ng 125 million. And then, sasalita siya na hindi impeach, tapos nun biglang in-impeach. Nagsasalita siya, walang ICC. No, we will not allow that. He's the former president, blah, 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 blah. Ayun na, inaresto. Sinubo doon. Kasi they are following a script, a story, a strategy. They have to remove Inday Sara, kaya yung nag-fail yung impeachment nila, boom! Magkakaroon na impeachment ngayong taon na ito. Sigurado yan, magkakaroon yan. February, 1 year ban, no? Yung one year rule, sigurado yan. Isa-isa saan natin this year. So, to eliminate Inday Sara, what they have to do? Make it dangerous for her. Short of finding an assassin, paying an assassin, which they are capable of doing, paying an assassin, and then shoot down Inday Sara, dito sa ulo dapat ang ano niyan, tama, para patay sigurado.
o sa puso para siguradong patay. Yung sabog ba talaga? Yung gory. And then, nobody gets blamed. Eh kahit sabihin nyo na sabihin, eliminated na. Yun yung isa doon na danger. Tapos tanggalan mo na security. So talagang kung tinatanggalan ng security, they make it hard for Inday Sara to defend herself. So kung habang meron ditong legal na procedure para tanggalin ang Inday Sara, para hindi makatakbo na forever and ever, hindi makatakbo sa 2028 kasi siya yung threat sa 2028, eliminated siya because of impeachment. Para hindi siya mag-survive sa vice presidency niya in the whole 6 years hanggang 2028. Kasi threat siya. Threat siya sa presidente 2028. Kung sino man yung tatakbo under the Marcos ano tawag doon? Pagbindisyon ni Marcos. Anointing, no? Kung sino in-anoint ni Marcos, yun ang mananalong presidente. Kuno, pero ang stumbling block, Inday Sara Duterte. Kasi ang laki ng base. Para mawala yung base na yan, kasi they have to choose somebody. So they will choose the next best candidate. Doon papasok yung Marcos candidate. So pwede nilang maglagay sila dito kay ABC parang mga oligarchs. Tataya sila sa lahat. Si Marcos tataya sa lahat. Pero manok niya lahat yan. So tingnan nyo ngayon yung mga pinofront nila ngayon sa mga survey. No? Sino? Nandoon si Ontiveros, di ba? Nandoon si John Vic. So sino pa ba yung kaya nga, ay, nako, itong mga taon to. So, kailangan mawala yung mismong principal, Inday Sara, sa 2028. Pero meantime, itong 2022 hanggang 2028, she's a threat because she is the constitutional successor vice president. Nandun yung threat. Anytime a people power si Marcos, panik ang Inday Sara. By constitution. By the constitution. Hindi pwedeng burahin yung constitution. Inday Sara talaga. May mga nagsasabi, hindi pwede si Inday. Hindi handa si Inday. That's all baloney. That's all bullshit. She's ready. Ever since she signed her candidacy to be the vice president, she thought about it. She's ready. Ever since she was a mayor, she is ready. Because running the country is just like running a town. Kasi executive large scale lang tong bansa. You don't really have to be a gang-ho na ewan ko ba pinapahirap nila So kayang-kaya ni Inday yan, no? And between Marcos and Inday, mas may mangyari kay Inday kaysa kay Marcos. Kaya nga, what's taking it too long? Kayo, inaya lang natin mangyari. Inaya natin gagawin tayo Yun lang yan. Kaya nandiyan si Marcos, sabi ko sa inyo, yan yung AFP-PNP naka-suporta kay Marcos. Yun dapat yung dalawa na yan. So, you just have to ask them a question. Ganun kasimple lang yan. Saan kayo? Sa taong bayan? O dyan kay Marcos? Yun. And then, we exercise our full power as the sovereign Filipino people. Somebody just have to lead the people. One stupid son of a bitch. Ang kinakailan tumayo lang dyan. Alam yung ginagawa. No? So, balik tayo dito. Na kailangan ma-eliminate ang Inday Sara. Ma-eliminate. In-eliminate yung tatay. Para mapilayan. Walang mag-strategize kasi ganon-ganon. Dating presidente, tsaka seasoned politician si Duterte, no? Pagdasal nga pala ninyo si Digong, no? May you have good health for 2026, no? So that God protect you, God heal you, kung ano man. So, yun yung and then, para ma-eliminate ang Inday Sara as a threat, yun na nga, bawasan mo na security, threat siya and then, kasuhan mo, kung ano-anong threat ang gawin mo,
Kaya nag-ingat ang Inday Sara. Kasi pagka anything na pwedeng gawa nilang ng spin, kwento, and then boom, bibirayin na siya.